So, ang ating Bible verse, ang katubusan o kaligtasan, biyaya at kaloob ng Diyos. Yun ang naghintay sa atin after the encounter. Gusto ipaunawa ng Lord na after the, di ba, ang last topic natin is about kasalanan, ang lumang buhay. But God redeemed us in katubusan. So after the redemption, we have new life, ang bagong buhay. So, anong naghintay sa atin sa bagong buhay? Everlasting life. Amen? It's again, but it said here, after ng katubusan ng kaligtasan, we have the biyaya at kaloob ng Diyos, the eternal life. Amen. Kaloob ng Diyos, the free gift. So, basahin natin ang Juan 3 verse 16. Para lubusan natin maunawan, ano ang katubusan? So, basahin natin Juan 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa 10 katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ang gusto kong gawin nyo, guhitan po natin yun para may reference tayo pag in-open natin ang Bible. And pangalawa, libreng biyaya ng Diyos. Ang una, ang katubusan ay para sa lahat. Pangalawa, libreng biyaya ng Diyos. Matagpuan sa Efeso 2 verse 8 to 9. Ephesians sa English. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Amen. Narinig niyo yun? Dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. So, kung bakit tinawag tayo ng Diyos is because of God's will po nangyari. God's will pang nangyari na tayo nandito sa cell group na to. It's all God's will. Nakaplan niya sa Lord eh. And yung nakapag-encounter tayong lahat, it's because of God's will din. And nakapagpatuloy tayo because it's God's will. Nakaplano na kasi yung bawat hakbang. So, hindi tayo dapat na malilito na eh. There's no need for confusion na eh kung ano mangyayari sa sunod because always God has planned ahead of us. Amen? So, may reason ang Lord kung bakit kailangan siguro malilipat na yung cell group natin. Diba? Because God has planned. He planned ahead of us. May marami pa tayong makasama siguro. He will add more to our cell group. That's why. Malaki. Amen. And the third, sa pamagitan lamang ni Jesus Cristo. Basta natin, Juan 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sabi sa Juan 14 verse 7, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita." Verse 6.
yes, verse 6. Binasa ko lang yung verse 7. 7 na. So, through our Lord Jesus Christ, dito sa cell group na to, I believe na habang nag-aaral tayo, nakilala natin ang Panginoong Jesus, we get to know that the Father also. Kasi the Father is unseen, hindi siya makikita. He is the Father, diba? But through Jesus Christ, makilala natin ang amang Diyos. Because Jesus Christ embodied the Father, diba? Sa Kanya na ang Ama. And, tumako na tayo sa B. Mga kondisyon upang matanggap at mapanatili ng tao ang kaligtasan. So, yung ano ang katubusan ng pagliligtas sa kasalanan, ang sagot nun is, nabasa na natin sa 1:3 verse 16 and Ephesians 2 verse 8 to 9 and 1:14 verse 6. Yun po ang kasagutan ng ano ang katubusan o pagliligtas sa kasalanan. So ngayon, ang mga kondisyon upang matanggap at mapanatili ng tao ang kaligtasan. So, I mean, nagtatanong naman kayo siguro, no, kung ano talaga na after mo natanggap mo na sila, nakilala mo sila, nababasa ka ng Bible, yung kondisyon, no? Tapos, paano mo mapanatili yung kaligtasan mo? So, sinabi dito, paano mo panatili? So, meaning, nasa sa'yo talaga. Kung paano mo siya, paano ko mag-desisyon, di ba? It's all about our decision making. Kasi sabi ito, mapanatili. Diba, pag tayo, may lifestyle tayo. We have a habit, lifestyle. Yung lumang buhay natin, may habit, lifestyle din tayo doon. So, paano natin mayakap yung bagong buhay? So, paano natin mapanatili sa bagong buhay na ibinigay ng Lord? So, eto, basahin na natin. Paano natin mapanatili ang ating kaligtasan? Una, sabi dito, pagtalikod sa kasalanan at pagpapabautismo na basahin natin sa Gawa 2 verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo, kayo sa pangalan ni Yesu Kristo, upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, sinabi dito, diba? Amen. Narinig ko lahat na narinig niyo lahat na pagsisihan natin ating kasalanan at talikuran. Pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. So, may condition, di ba? So, may iba dito tapos na nagpabautismo. Tapos na. Amen. So, kayo, di ba, pa-couple mo lang din. So, di ba, nagplano na sila pastor na magkaroon ng water baptism. So, soon, isa yung kami sa required na kailangan yung magpabaptismo. So, hindi lang yung pagkatapos nyo na encounter. Ang encounter kasi, yun yung parang tinalikuran nyo, pinagsisihan nyo, tumalikod na kayo sa kasalanan nyo. So, after that, water baptism sa pangalan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu Cristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyong Espiritu Santo. So, di ba, doon yung pa lang, basa ninyo, di ba? Sabi dito, doon yung pa lang na nung after magpabautismo kayo, doon yung sa pangalan ni Jesu Cristo, doon kayo patawarin at ipagkaloob sa inyong Espiritu Santo. So, meaning ngayon, sabihin ko sa inyo, nakasabi dito after ng baptism,
yun yung time na yung makatanggap kayo ng banal na Espiritu Santo. So, kung bakit required yung, yung water baptism. So, yan yun na magkaroon tayo ng soon mabaptismo na kayo. Because, diba, yun yung next condition. Talikuran at pagsisihan ninyo at talikuran niyo yung kasalanan. It means yung baptismo yung repentance. Kung i-accept mo yung pagbautismo na ito. Yun yan, repentance, pagsisihan, di ba? Yun yung condition, pagsisihan mo, kasalanan mo at talikuran. At ang pagbabautismo nyo sa pangalan ni Jesus ay upang kayo patawarin. It's a sign na patawarin kayo at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So ngayon, wala pa kayong water baptism. Wala pa. So, be excited po na matanggap nyo ang banal na Espiritu Santo. And, pangalawa, pananampalataya at paghahayag. Sa Matthew 10 verse 22. Matthew 10 verse 22. Ate, number 2 pa tayo, di ba tayo? Patuutan. Matthew 10:22. Roma pa tayo. Ay, Roman 10 verse 9. Okay lang. Roman 10 verse 9. Pananampalataya. Kung ipahayag, Ganito, simulat Itong kakahayag. Itong kakahayag ng Roma 10. Kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. No? Ituloy po sa 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos, napapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. So, pananampalataya at paghahayag. So, after niyakap mo yung bagong buhay, di ba? Tinalikuran mo ng kasalanan, nagpabautismo ka na. So, tuloy-tuloy, nagkaroon ka ng faith, and you start na gusto mo mag-share, paghahayag. So, doon na nag-start. Nakaplano na kasi yan. Hindi yan hihinto eh. Kasi, once na niyakap mo yung bagong buhay, nagkaroon ka ng faith, and then, yun, tuloy-tuloy ng mission, di ba? Ang mission natin, di ba? Yung Matthew, hindi ko Matthew, yes. Go and make disciples. Yun. So, habang nandito tayo, nag-aaral tayo, paano natin yun may sagawa, mission natin. Kasi, yun yung, the greatest commission na binigay ng Lord sa atin. So, this is one of the condition kung paano tayo manatili ang ating kaligtasan. Na magpapahayag tayo. We need to make a disciple, diba? Kasi, doon mo, i-share ko lang yung pag-disciple na nandito sa proseso ng School of, yun, Post Encounter, School of Leaders 1, 2, and 3. May ganun schooling tayo, diba? Habang nagpatuloy ka, tinuturuan ka paano sa Post Encounter, di ba tinuturuan tayo paano yung mga steps doon. That's the process. Tinatawag ng process. So, habang nag-aaral, ang dami mong natutunan eh. And then, nagkaroon ka ng desire also na i-apply doon. Kasi hindi tayo nag-aaral na sinasarili lang natin. I mean, nag-aaral tayo because we want to apply it. So, di ba sinabi din na yung unang ministry natin is our family. Diba? Our family. Sila yung binigay ng Lord na kung kayong unang
Christian sa iyong pamilya, sila yung unang bibigyan nyo, di ba? Unang isi-share mo yung good news, di ba? And then, Paano na siya susunod? so, unawa naman yun na ngayon, tayo, bago pa lang tayo, mag-start pa lang tayo sa pag-aaral, and then, yun nga, marami nang siguro sa habang nag-aaral tayo, marami tayong testimony na kung anong ginawa ng Lord. Everyday may ginawa ang Lord. Ikaw mismo makapansin ka sa transformation sa sarili mo. Diba? Yung dating buhay, hindi na tulad ngayon. Masasabi mo, it's a new life. Kasi sa'yo mismo nagsimula. Kahit dahan-dahan. Yes, dahan-dahan kasi transformation. Process talaga. Proseso. Oo. Tapos ipaunawa din ni Lord, bakit ganun? Bakit nangyari yun? Diba? Ipaunawa sa'yo ng Lord kasi there's a reason for everything na yun. So, number 3, pagsusumikap at pagtitiis. Matthew 10, verse 22. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So, habang nagpatuloy kayo dito sa gawain ng Lord, in-equip tayo, in-train tayo with the knowledge of God. And, di ba sabi nito, kapuotan tayo? I mean, it's like a prophecy. Prophecy na binigay sa inyo ng Lord. Nagsabi na siya sa inyo kung ano talagang mangyayari din. Hindi kanya baguhin, i-transform kanya. I-reveal din ng Lord sa inyo kung ano mangyayari. Kapupuotan kayo ng lahat. So, meaning lahat. Sinasabi din family members mo. Mahal mo sa buhay. Diba? So, ngayon naunawaan nyo na kung bakit ganun yung nangyayari sa paligid mo eh. Yung nanay mo, tatay mo. Nagiging apple of the eye ka. Kapag may mali ka lang na isa, nagiging hate. Ayaw mo nila sa'yo. Kasi nga, ang spirito ng Diyos na nasa iyo na eh. Ang banal na spirito na nasa iyo na hindi matanggap ng mundo. Nag-contradict sila eh. Nag-contradict. Ito mismo may conviction ka, malalaman mo agad na parang hindi ka, ayaw makiayon doon. Parang ayaw mong sundin yung ginagawa niya. Parang there's something wrong. Parang there's something wrong sa tao na to. Kasi may spirito ka na eh. I mean, hindi ka na nakiayon sa parang tulad dati na go with the flow. Hindi ka na ngayon ganyan. Hindi ka na ganyan na go with the flow. Naka-discern ka na eh. Naka-discern ka na there's something wrong. Okay, so, pagsusumikap at pagtitiis. So, isa ito sa mga paano natin mapanatili ang kaligtasan natin. Magsusumikap tayo at mapag-tiis sa anumang pagsubok na dumating. So, syempre, alam ko, ang bawat isa may pinagdaanan ng pagsubok. Meron tayong mga katulad persecution. Sinishare ko lang sa akin na, so, I've been through a parang persecution ang tawag doon. I mean, sa katrabaho. I start sharing the word of God. Kasi kasama ko na sila nung hindi pa ako naging Christian. So kilala nila ako eh. Kilala nila ako na lang ako, go with the flow, ganyan. So, simula nung tinanggap ko ang Lord, niyakap ko yung teaching, di ba? Yung natin na kailangan i-share ang Romans 6 verse 23. Yung pag-preaching ng the gospel, di ba? I mean, simula nag-share ako. Everyday, di ba, may devotion tayo. Sinishare ko yun.
yung parang, yung nga sasabihin ko kaya, ito yung ano, ito yung devotion, ito yung nag-rema sa akin, sa Lord. Sinay ko sa kasama ko sa work. So, what happened is, nagkaroon sila ng pagkakaliswan na parang ayaw na marinig. Ayaw na marinig. So, pinag-pray ko sila. Pinag-pray ko sila na sana maunawaan mo sa pagkakasipan nila. And, pinag-pray ko, and then, yun nga, nangyari na lang na nagkakaisa na sila na upang gusto nilang ma-terminate ako. Yun yung nagkakaisa sila upang ma-terminate ako. Ang daming, ginagawa nila ako ng warning letters, and mapansin ko sa mga kasama ko is, yung iba nalilate or nag-absent sila na, hindi naman ginawa ng big issue, but for me, I know, anak ng Lord. So, yun nga, ang laki ng, parang, ang tingin nila sa akin, parang enemy. So, talagang, I tried na makipag, sa kanila. Yung pagiging, minsan kasi nalilate ako. Nag-late up sa work. Pero minutes lang yun. Minutes. And then, pag uma-absent naman ako, may sick leave ako. Nagpaalam ako. But everything naging big issue sa kanila. Oo. Alam mo yung sick leave ko, nagsisick leave lang ako pag totoong may sakit ako, tsaka mga twice a year lang gano'n. And then, naging big deal sa kanila. And then, yung lateness ko na minsan lang din nangyari, naging issue din sa kanila. Kinakompare ko sa kasama ko. Bakit yung kasama ko, late siya ng ilang oras, pero inaano lang. Consider ano lang siya, mag-extend ka lang naman. Okay lang yan, extend ka lang. Wala nang issue. Wala Pag nang ikaw, issue. pinag-iinitan. Yung ibang ko kasama, late lang sa work, okay lang yan. Yung di ba? Yung mga kasama ko na hangover, galing sa mga party, hangover, wala man sick leave, okay, absent lang. Walang warning letter or anything. Pero ako, big deal talaga sa kanila. Well, I believe na testimony ko sa inyo to, and mangyayari yun sa inyo. Kung nangyayari man sa akin, nangyari kay Lord, di ba, pinatay ang Lord, and sa persecution, nangyari sa akin, I believe na mangyayari din sa inyo, but yung trust in the Lord lang po. Trust in the Lord. So, pinagpaya ko sa Lord, pinag-pray ko sa Lord yung mga nag-persecute sa akin. And patuloy ako sa mga pinakita ko sa kanila anong ginawa ng Lord sa buhay ko. And continue po ako self-control, naging gentle, kindness, naging mabait pa rin. Naging mas mabait ako sa kanila kahit yung habang nagtrabaho ako dun everyday parang feel ko ako yung tinitignan nila. Alam mo yung parang nakaganon sa sa'yo. Ikaw yung Apple of the eye. apple of the eye talaga eh. Ba't gagawin ko? Ba't nakatingin sila sa akin. Ayoko mang magalit. Kasi nga, di ba, pag you hurt them, parang sinasaktan din si Lord. Iba na yung mindset natin. Kasi loving God, loving people. Sabi ko, pag sinasaktan mo, pag nanakit sila sa'yo, nanakit ka din. Anong kaibahan doon? Diba? Yun yung kaibahan natin bilang anak ng Lord. Naging bad ka na din. Kasi ginawa mo yung ginawa nila. Susunod ka lang din. Ang mangyari din, ikaw pa rin ang babalik din sa'yo. Yung parang, ba't ko nagawa yun? Parang bilang anak ng Lord, you know your identity, diba? Kasi tayo, hindi tayo learn, sabi din diba sa 2 Corinthians 10, verse 3 to 6, or Fighting against flesh and blood, but against we're not fighting against flesh and blood, but yung offensive natin, 2 Corinthians 10, verse 3 to 6. Or though we walk in the flesh, We do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God.
So, yun yun. Kaya, napaka-ano talaga yung mga declaration natin. Nasa Amen. Wala, tatabasin. Memorize na ni Kuya. Tapusin ko sa Pwede rin, pwede. Anasik na eh. nagulat di pa rin nag-ano sa akin, ay, mabay ko sa Lord. Yung mga argumento, kasi pag umano ako, paging heated na siya eh. Talagang, sinambay ko yun, Lord. Nag-pray ako, Lord, I surrender to you. Kasi, pag ano ako talagang, ano to eh, tatlo pa sila eh. Sabi ko, hindi ganyan ang paano makipaglaban sa Lord, di ba? Sa Lord hindi ganyan. Because the battle belongs to the Lord. So, tayo, manalangin lang tayo. So, kahit ganun nangyayari, I release forgiveness, Lord. Ganun po tayo lumalaban sa mga release forgiveness lang and pag-pray nyo lang sa, and in your prayer, pagpalain nyo pa rin sila. Amen. So, kung mangyari mas eto sa inyo, testimony ko lang, di ba? Pagpalain nyo pa rin sila. And then, do not curse, but bless. So, ang nilawawalit sa inyo, nagyalaya. Iyan na lang sila. Maraming. Sabi nga ng Ba't sinisinita ni Chris? Kaya nga, parang may alam to. Parang ano. Sino pa ni Chris? Sabi po sa Genesis, I will curse those who curse you and I will bless those who bless you. Kung sino pong mga tao na mayor sa atin, kung sino tao na pag-persecute sa atin, hindi tayo yung pinapersecute na kung sino man yung tao na mag-bless sa atin, sino rin yung magbabalik sa kanila. Kasi sabi doon, I'll bless those who bless you and I will curse those who curse you. Do not touch the anointing. Amen. Huwag mong kalabanin yung anak ng Diyos. Dahil anak siya ng Diyos. Diba? We are the one who rules this world. Hindi po yung mga manager natin, hindi yung mga matataas sa atin, kundi tayong mga Christian. Amen. Ang nag-rule sa mundo ito, sabi nga ng Lord, diba? Akin ang paghihilir, hindi ganti anak. Bigay mo sa akin. Dahil kapag si Lord yung nagbiganti, mas matindi ko. Ang gawin na lang natin, pray for them, na hindi nila kumbaga, hindi nila matanggap yung paghihiganti ng Lord. Kasi pag si Lord yung nagbiganti, matindi eh. Pray for them. Amen. Magiging manager ka na. Yun yung ganti na lang. Magiging manager ka. Hindi ko naman hinahangad yung mga ganyan bagay. Promotion comes from the Lord, and victory comes from the Lord. Amen. Yeah, pero hindi hindi naman kasi maiwasan. Kasi tao tayo, no? Minsan magalit talaga tayo. Salamat. But hindi ka pwede makakasama. Kaya nga, yun nga. Pero normal na magalit. Kasi nga, di ba, dito tayo sa world, pwede kang magalit. Hindi ko lang siya anuhan, kaya minsan na ano ko, usually sa trabaho talaga. Kasi sinasabi ko, ay naku, salamat ka kay anak ka ni Lord. Kasi kung hindi lang siguro, naging yung parang, siyempre, sobrang nagalit ka na ba? Pasalamat kasi anak ka ni Lord. Kasi kung siyempre, kung hindi mo siya, yung iniisip sa utak mo, aawain mo na yun. Yung parang ano ka na, yung parang sinabi sa iyo, mag-ano ka din, magsagot ka din sa kanya. Pero iniisip ko, ay, sabi ko, ay, anak na Hindi ganyan tayo paglaban. Hindi tayo tulad na sumusugod or sugod na sugod. Pero Pero isa ano, lang, may tanong lang ako sa inyo. Nararanasan niyo bang makipag-away, pero yung kaaway mo, parang sinusumbatan ka, pero ikaw, iba yung nakikita mo sa kanya. Parang mahinahon ka na lang na nakatingin sa kanya. Kasi nga, you know, na hindi siya nakalaban. Yung spirit mo sa kanya, yung sa taas niya. Naranasan mo ba, nabivision niyo ba yun na, ito, nakakaawa kong tao na to kapag nagagalit siya sa iyo. Kasi ako naranasan ko yun nung sa dulo ako nung last month lang. Yung babae, galit na galit siya sa akin. Sa akin niya binuntong yung galit. Kasi may nag-assist sa kanya na pinagpa-assist siya sa tatlong mga salesman tapos hindi siya in-assist. Tapos nagpa-assist siya sa akin tapos hindi ko alam. Tapos sabi niya sa akin, lumayas ka dito, sabi niya. Ano bang ginagawa mo? Sabi niya sa akin, lumayas ka na dito. Nakatingin lang ako sa kanya ng gano'n. Tapos sabi ko,
hindi siya yung kalaban ko. Kasi pag nag-retaliate ako, ibig sabihin, masisira, magagalit na ako. Tapos magkakasala na ako sa Lord. So, doon mo maaano na, hindi siya yung kalaban. Yung spirit na nasa kanya. Yun yung lagi natin declaration. Kung isa sa buhay lang natin yung declaration natin na for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. So, ibig sabihin, hindi laman ang kalaban mo, spirito. Pag nagagalit ka sa kapwa mo, huwag mo na lang isipin na siya yun. Isipin mo na lang si Satan. Sa kasi ba nga sabi nila, yung pagiging hindi paglaban ay hindi ka duwagan, di ba? Hindi ka duwagan yung pagtahimik na Oo. ang may lumaban sa'yo, ibig sabihin hindi ka lumaban, duwag ka. Hindi, di ba? Yun yung sa mga Mas duwag ka pa nga kapag ano, Pinatulan mo sila. Kasi wala kang pinagkaiba sa kanya. Hindi. Gaya nung sa supervisor nung nakaraan, Buhang-buhangan. nagano siya sa akin, yung parang nagano siya ng mga words sa akin, tapos sinabi niya, Chris, you are, I have telling you something, but you are still smiling. What I do? What to do? I'm angry with you, Nani. Sabi ko na sa'yo, you are always smiling. Kasi tawa daw ako ng tawa, parang wala daw ng daw kung ano kung no need to fight because mixed problem also. Smile, sabi ko smile. So we need to earn money, right? We need to have sales. So we need to smile because if I'm angry with you, I'm angry also to the customer. How to earn money? How to make sale if I'm not smiling? Kasi pero minsan pinag-iinitan din niya ako yung sa late. 2 minutes lang 2 minutes lang. Kasi ako bali ikot-ikot ako ba? Kasi nung time na yun na why daw ako late? Pero minsan makaano din ako, nung late din sa sinabi ko, why you late 2 minutes? Kaya naman plug mapit sa Hindi siya ako wala na late. Pinawian ko lang siya. Pinawian mo lang Ano siya. yung ma-realize niya ba? Hindi siya nakaano. Kaya yun, naging okay siya sa akin. Yun, nag-ano siya. Pero minsan kasi, patauhan mo din ang tao. Nasa na siya ngayon? Lagi mo siyang pag-pray. Nasa na yun yung bisor mo? Lilipat na Nalipat siya. Kasi may ano siya na ibang staff. Hindi sa akin. Parang ano ko siya. Basta may problema din. Kaya kabayan? Hindi, ganyan. Kasi na may nagkapano sa ibang staff. So nilipat na, palipat-lipat na lang siya. Ang dami questions sa trabaho. Kaya nga, nangyayari talaga yun. Kapag nagpatuloy tayo sa bahay. Kasi nga, gustong agawin ng kaaway yung salvation natin eh. Always remember, gustong agawin ng kaaway yung salvation. So, mawalang bahala yung salvation natin yung nagpapatangay tayo. So, letter K, mga pangakong kalakip na kaligtasan. So, actually, sa tabi ko itong bagong buhay, it's all about testimony talaga. Kasi nga, paano ba maan natin yung magkatang kaligtasan, paano mapanatili. Diba? It's all about testimony talaga na may ginagawa ang Lord sa buhay natin. Magpatuloy ako dito sa gawain ng Lord kasi nga, may ginagawa ang Lord. May natutunan na. Tsaka may pagsubok din dumadating na na-overcome ko sa tulong ng salita ng Lord. And sabi dito, ang pangako palakip ng kaligtasan, buhay na walang hanggan o eternal life. So basahin natin 1:3 verse 16. John 3 verse 16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya pinibigay niya kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi dito, yung pangako ng Lord, sino mang sumasampalataya ay hindi mapahamak. Makaranas man tayo ng persecution, pagsubok, pero hindi tayo mapahamak. Sabi doon. Totoo yun, bless ka pa. Oo. I mean, pag may pagsubok, you feel blessed. Kasi parang, alam mo na, ay, nasabi pala, kaya nangyari. Mas more blessed, di ba, blessed are those who are, persecuted? Felicia na. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, di ba? Ano yun, na ano ko yun, bago lang this week. Na inaano ko yun na, ganyan ka. Sinusubok. Pero more pa ang blessing, may tao na ginawa sa Lord na instrumento sa akin na makatulong ko, ano yung desire ko, ano yung problema ko. Tapos may
ano, yung customer ko din na tulong siya na nag-offer siya ng help para sa akin. Noon, di ba? Pero po, Lord, di ko na iyak kaya ako. Grabe ka, Lord, na may battle, pero in the next, more blessing pa. Sabi pa yung madam na nagsabi sa ako, ano lang yung gusto ko pang itulong sa'yo, itutulong ko. Sabi niya sa akin. Di ba, maramdaman ako. Kasi kahit makasalanan ako siyempre accept. Pero hinay-hinay lang ang iyong hakbang. Bless ka ni Lord. Basta magpakumbaba lang talaga. Today, this week talaga na ano yung tama talaga mo ni Lord. May si Madam parang nag-offer siya kasi may problema nga ako. Pero hindi ko inano siya ang nag-offer. Kasi sinare ko kay GM. Ang bait talaga yung taga-punta niya sa shop. Mag-hug siya. Tapos siyempre, ang iba na mga kasama kayo, parang magselos ba kay siyempre sa sobrang closeness namin, siguro, hindi ko naman na ma-close siya sa akin, siguro gustuhan niya ako na yung magsalita, mag-share din minsan, na minsan mag-share ako na Yun yung na ano ko na, not by might nor by power, but by spirit. So may spirit ng Lord sa'yo, yun yung nakakapag-attract. malayo pa lang siya, pagbaba pa lang sa kutsi, magtawa na yan, hello Grace, how are you? Tapos hug na yan, Muslim si Madam. Tapos mag-hug na yan siya. Tapos parang ang sarap sa pakiramdam pag may kahag ka, no, na pag lalabas yung espiritu na, ay, happy-happy ko, may ganito pa na parang love na love ako itong madam na ito. Hindi sa gawa natin yun eh. Hindi mo kaya kahit gusto mo magpa-impress sa kanya, hindi yun. Wala yun. Yung spirit ng Lord, yun na sa'yo. Bakit na yung ganyan siya? Amen. Bakit minsan yung mga customer natin gusto nyo mong gawa natin, minsan yung si Joanne, siguro yung buhok, diba? Ginawa mo na yung trabaho mo eh. But yung feedback niya sa'yo is, I mean, yung nagustuhan niya, yung sobrang saya niya sa Lord. Ang spirit ng Lord yun, yung nagkakos Lord. Tapos alam mo yung pagka, kami gagawin ka, pagka yung tipong pinag-pray na Lord, sabi mo maayos yung gagawin ka. Nagiging maayos. Pero yung tipong pag gumawa ka lang ng isang bagay o isang yung trabaho ginawa mo lang, nagkakaroon ng konting problema, yung biglang kahit hindi naman ganun kapangit, sabihin na, I don't like this, I like this. Yung alam niyo po yun, kaya every time na kahit papaano naman sa motivation ako or pagkagawa ako sa loob, Lord, ano kong bahala. Ay, naging pagka nag-alert kayo ng bahala, i-bless niyo po ako, tulungan niyo po ako para, kahit sa makeup dati, kahit dati pa man na hindi ako, nagagawa na rin nagaan sa Cristo. Pero mag-makeup ko na kayo ng bahala, sana magustuhan mo. Kasi napaka-komplikado mag-makeup ng mga taga-dito. Kaya talagang habang nag-makeup ako, habang inaano ko sila, Lord, sana magustuhan. Basta pag diyan ako, very nice, oh, thank you, Lord, talagang pagka sila nakinig mo, hindi mo pababayaan. Basta pagka naubaya mo talaga lahat sa kanya, ano sige talaga sa kanya. Totoo, sabi nga, di ba, call on the name of the Lord, you shall be saved. Uy, ligtas na ka every time. Kahit malit mo yan malaki, di ba? Ako, pag malit na bagay, kahit malit na bagay sa iba, pero sa akin, kailangan ng Lord. Pero masaya kasi pag may mag-appreciate sa iyo. Sa pangalan ko pa lang, pag sabi, what is your name? Lalaki yung Saudi, na sabi, may Grace sir, sabi niya na, more grace. Yes sir, full of grace. Tapos sa tao na sa pangalan ko, grace na daw, kasi siguro, daw yung magsalita ba? Pero binigyan niya ako ng tips, so po, ilagay ko kayo. Sabi naman, for you daw. So, naano siya sa akin. So, hindi ko na binigay dun sa loob kasi kung tips kayo namin. Sabi ko, siguro, sabi ko, for you kasi ang sabi. Sabi naman, for you ba na ibigay ko dun? Sige, keep ko na lang, at least magamit ko to pag may pamasahe na kahit tulong din minsan kay JM. Yun na gano'n ko na, Lord, alam mo naman yung desire ko. Hindi ko to ninakaw. Pero sabi naman kasi ng customer, for you. Hindi naman kung sabi niya na ibigay sa loob na, yun, ibigay ko. So, yun naman, ibigay naman. Pero na-impress kasi sa what is your name? Kasi Saka sabi, this is for you. And for JM. parang health na lang, parang Parang yung tayo nagiging ilaw kasi. Kumbaga yung glory mo ba, in spiritual. una pa lang sabi niya, you're so white, you're Filipina or other country. Kasi daw, dagan din kasi ako ng ilaw. Tapos the way ako magsalita, parang full yung, hi sir, how are you? Are you from ano? Parang gano'n sa house our coffee sir. Parang na-impress siya sa the way ko mag-deliver ng words.
I visit the Philippines. Sir, if you are to like visit the Philippines, if you like surfing, go for Sargor Island. Yung parang nag-recommend din ako sa Mila Coffee, nag-recommend mo, pati daw yung sa lugar daw natin. Na-impress siya, tapos nagtanong na siya ng pangalan, doon na. Sabi ko, my name is Grace, sir. More Grace. Sabi ko, full of Grace, sir. Ano sila? Ano yun? Saudi na si sir, taga-Saudi. Dalawa siya. Akala ko Qatari. Saudi yan. Pero, blessed, di ba? Parang blessed pa rin ako. Sabay ko, ay, salamat Lord, may pagkakamasahe ka pupunta dito. Kasi yung, siyempre, walang pinagkasan ba sa sahod ko. Parang pamasahe ka punta dito at pangkain, minsan, makatulong din siya ba? Maraming kaparaanan ng Lord kung i-bless tayo. Ginamit siya ni Lord. Ginamit ng Lord. Yun yung katotohanan. Kasi kung worthy tayo, makita, ay, binabless ako nitong tao. Tao lang, tao ka titingin eh. Pero kung nandito ka na, nagkaroon ka ng knowledge, wisdom, understanding nga sa Lord. Si Lord din. Ginamit ko yung instrument ko. Salamat. Salamat Lord. Pangalawa, pagpupok sa pamilya ng Diyos. Adoption as children of God. Basahin natin ang Juan 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. So, di ba, yung kanya sabi ko, yung identity ko, alam ko talaga na anak ako ng Lord. Huwag kang magdalawang isip. I-claim mo yun, anak ka ng Lord. Habang, nagsiklib ako, ang child of God. Nagsiklib ako, nagkasakit kasi yung may inflammation sa mata ko. Habang, maliit na bagay, nagpila lang. Pilahan sa sabi ko, Lord, anak ako ng Lord, alam ko yung pribilehiyo ko eh. Lahat ng bagay maging smooth ngayong araw na to, tsaka mabilis lang yung pag-ano sa akin, yung pag-ano ng doktor, tsaka yung naging smooth lahat. Pag dineclare mo talaga anak ka ng Lord, and tinawag na ako, tuloy-tuloy, check up, ganyan, ano nangyari, ganyan. Ayan, pilahan na naman. Pila-pila kasi di ba, pag punta ng health center, abutan ka ng oras talaga eh. Pero sabi ko, Lord, talagang tawagin mo si Lord lang talaga. Habang pila, okay, turn ko na naman. Wala akong, walang laman yung ATM ko. Ay, may cash lang ako. Sabi ng lalaki na, kailangan ng card, ma'am. Hindi kami tutanggap ng cash. Sabi ko, Lord! Lord na naman, di ba? Kasi alam mo, yung help comes from the Lord eh. Sabi ko, may kalakipnan din eh, kasi igagay ka ng Holy Spirit eh, kung sino yung maano mo, diba? Gagamitin. Ganda yung, nakita ko itong babae, sabi ko, ang ganda naman itong babae na ito. Naganda lang sa kanya, so nilapit, Miss, can you help me, Miss? Wala ako ng ATM. And, may cash ako, I'll pay you cash. Sabi niya, oh, no problem, no. How much? Sabi ko, it's only 20 real. Na-swipe niya ng card. Sabi ko, here, Miss, you can get the cash. Sabi niya, no, it's okay. It's okay. Malit ng bagay, di ba? Pero pag tinawag ng Lord, ay, nabibless tuloy ako dun sa babae Kahit na lang to. hindi mo binayaran ko. Nangyari din sa kanya. Sabi ko, Lord, Sila grabe nagbalit ka. Maliit ng bagay, but yung ginawa ng Lord, more than you expect, di ba? Kita mo yung sikat. Mga check up na. Nanghiram na unang card note kasi may cash din ako. Gaya din yan. Siya nalagay na Yung nga kasi, yung kino, di ba? Tumawag ka kayo. Tagal ko pa nag-uupo doon. Sino ka nagtulong sa akin? Kasi alam ni Lord kung anong pangailangan natin. Kaya meron po siyang gagamitin upang ikaw ang matulungan. Kasi anak tayo ni Lord eh, hindi niya tayo pawabayaan. Kasi sa atin, iniisip lang natin, ay mahirap. Diba? Mahirap to, hindi ko pa kaya. Ay, kasi hindi ko kaya, walang tutulong sa akin. Pero hindi, gagamitin si Lord na kasangkapan para tayo matulungan, masolve yung problema natin. Kasi anak tayo ni Lord, huwag tayo maglala. Kung bakit natin kailangan i-declare yung child of God. Amen. Kasi habang naging habit mo na siya. Doon kasi pag alam mo yung identity mo, alam mo kung sinong ama mo eh. Amen. Alam mo ang Diyos.
and, yun, dadalo yung kapangyarihan ng Lord eh. Parang patay lang, iligtas ka niya agad eh. Kasi, kilala mo siya. Kasi, yun yung kaibahan natin sa worldly na mga tao, di ba? Hindi sila tao sa Lord eh. Puro ako eh, di ba? Pasabi pastor, ako ang batas, parang nanahan lang sa sariling kakayahan. But now, di ba mas masarap yun, yung bagong buhay namin kay Lord? Kasi hindi na tayo nalasan sa sariling kakayahan yan, hindi surrender to the Lord. Talagang, and yung mga pagsubok, Lord, tulungan mo ako. May masasandalan tayo. In every aspect, pag broken-hearted ka, or di ba? May kakalinga sa'yo, may gagawin ng Lord. Yun yung kaibahan, may Lord tayo, may Savior pa tayo eh. Once ni-embrace natin itong bagong buhay, pagiging Kristiyanos natin eh. May Lord ka, may Savior ka. So, amen. So, number 3, kasamang tagapagmana ni Kristo, ear of God and joint ear with Christ. Basahin natin ang Romans 8 verse 17. Romans 8 verse 17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen. So, isa to sa mga pangakong kalakip ng kaligtasan. Yung patagapagmana tayo ni Kristo. Imagine mo, yung hindi ka ng anak ng Lord, tagapagmana ka pa. I mean, alam na, dito sa mundo, titingin ng tao sa'yo, pobre ka. Pobre ka lang, Oo, pobre ka lang. wala kang mahalin sa buhay. But sa Lord, imagine, tagapagmana ka. In the kingdom of God, the Lord, join here with the Lord. Ayaw niyo pa yun, di ba? Pag manatili tayo dito sa mga kasalanan, sa mga worldly na bagay, yun nga, Wala talaga. walang mangyayari sa buhay natin eh. But pag nasa Lord ka, diba? Anak ng Lord, tagapagmana, diba? Prinsipe, prinsesa, diba? Sabi dito, ear eh, ear. Tayo champion ba? Kaya pag sa Lord ka, walang talunan. Amen. Palaging panalo. Palaging Always tayo. champion. Know your identity talaga, no? Tagumpay. Sabi nga po eh. Na-relate na naman ako dyan sa tama. Sinabihan kasi yung Grace is not champion. Sabi kasi may latte art, bago lang yung national exhibition ng coffee. Yung may isa may sumali. Second siya, sabi niya, Kevin is second, Grace is not champion. Me, I'm not champion here, but I'm champion in the Lord. Amen! Patingin niya kung sino tayo sa dami na sabi ko sa'yo. Amen. Ano sa timing ko siya, Indiano yung nagsabi. Sabi ko, I'm not champion here, but I'm champion in the Lord. Amen. Amen. Totoo yun, sa mata ng mga worthy tayo, ay kawawa tayo kasi Kristiyano saka. No, kasi yun kasi bulag sila eh. Kaya yung paningin nila kawawa kasi Kristiyano ka. Ganyan. But sa Lord, ano ka, di ba? Ang tingin ng Lord sa'yo is you are Buwas. Asan? champion, you are precious. Yung nga, ang tingin ng Lord sa'yo, yun yung importante, anong tingin ng Lord sa'yo. You are precious. You're the apple of the eyes of the Lord. Kahit ganito tayo, di ba? Kahit ganito lang tayo. Alam natin sa Lord natin. Alam natin na hindi natin kayang gawin yung mga hindi natin maabot yung mga tao na sa paligid natin, mayayaman sila, namuhay sila sa karangyaan. Every day is like, ang sa kanila is what you call it, hindi sila nagpakahirap, wala silang talagang buhay nila is what you call it, puro nagpakasasa lang, di ba? But sa Lord, di ba, kahit naghirap ng tayo, may pagsubok, but
yung identity natin sa Lord, diba? Anak tayo ng Lord. That's why napagdaanan natin to because we are the child of God. Binigyan tayo ng Lord pagsubok para maging mas matatag tayo. And know this na, kahit marami mga pagsubok na darating na nyo, always bumabalik yung pagsubok sa bibig ko. Kasi kasama na yan eh, sabihin Kristiyanos. Hindi ka na dapat maano pa na natisod ako dahil may pagsubok na naman. Parang ayoko na. Nakakapagod na eh. Magpatuloy ito, magpapatuloy ako, duwadating ang pagsubok. Di ba iba gano'n, natatakot silang lumapit sa Lord, natatakot silang maglingkod. Kasi ang mindset nila, pag naglingkod sila sa Lord, lalo silang binabato ng pagsubok, di ba? Kaya si Ate Seth parang gano'n minsan, sabi niya parang kaya siya tumitigil, parang natatakot siya dumating palalo yung mga pagsubok. Hindi niya alam, dapat nga hinahabangan niya. Lalo siya patatatagin. Oo. After nung pagsubok na yun, pagpapala na yun eh. Di ba dapat, di ba meron doon na magalak tayo sa mga Pagsubok na pagsubok dumarating. na dumarating. Kaya dyan tayo din kinakapag. Parang sa ano yan eh, isang baso, di ba? Hindi naman mabubuo yun kung hindi iinang sa apoy, di ba? Sa mainit. Ganon din tayo. So, inaano tayo ni Lord. Inuulma sa ganyang mga pagsubok, mga trial. Kasi pagdating ng yung baso na buo, maganda siyang tingnan, di ba? Maganda siya. Pero, Finish process. pero pag tayo, nagtiis tayo, tumatag tayo, nandun ang tawag dyan na testimony na may natin sa kapwa natin, sa mga kapatiran natin, testimony natin na nagtagumpay tayo. Ganun po. Hindi po dire-diretso na makakamtan natin yung sarap, hindi. Saan siguro sa mga unbeliever, di ba? Nakukuha nila kagad ng saglian. Pero, saglit din nawawala. Hindi katulad nung sa atin, kahit na dumaan tayo sa mga pagsubok, ang kainat na natin ang ating tagumpay na kaligtasan. Wala silang inantay na pangako na kaligtasan. Tayo meron. Amen. Meron tayong salvation. After, alam mo, parang consolation ng para sa kanila. Binigyan sila ng karangyaan, nakapamuhay sila ng, yung mga talagang nagpapasasa dito sa mundo. But after that, hell, impyerno na Naalala lahat ko tayo. yung sinabi na anak ko. Parang may napanood siya sa TikTok na si Rosemar, di ba medyo mayabang siya. Sabi niya, Mami, bakit siya? Pinagpapalapan niya siya. Bakit marami pa rin siyang pera? Bakit, di ba parang ang yabang niya? Di ba parang niya? Nag-anak kasi ang pagpapala hindi naman nanggagaling lang sa Lord. Minsan kasi nanggagaling din sa kalaban niya. Kumbaga, pinapadanas ng kalaban sa kanila yung ganung nakakaalam nila yung blessing. Na hindi nila alam na yan, na nanggagaling sa kalaban. Parang nila. mahook sila. Mahook Diba? sila sa Sabi na anak, bakit Pinapain. marami pa din silang pera? Pinapain. Bakit marami pa din silang Tapos, bakit pinagpapala pa rin sila ng iba? Dahil kung minsan anak din naman si Lord nang gagaling pagpapala nito. Kasi sa kalaban ng gagaling yan, para talagang mas lalo silang huwag tumigil sa kung anong ginagawa nila. Oo, mahook Diba? sila. Hanggang doon lang sila. Kasi, yun yung mindset nila. Magpatuloy ang pag ginagawa ko. Wala yung pagpapala. Kaya nga, minsan, dumating yung pagsubok sa mga taong minamahal ng Lord. Parang nilubok ni Lord sila. Para, yung tao na talagang lubok na tao, dyan din di ba sa tao sa Lord, lalapit sa Lord. Sila na kusang lalapit sa Lord kasi ginagamit din ng Lord yung pagsubok na yun para maligtas tayo. Amen? Kilala. Amen. Ako, testimony ko lang kung bakit ako naging part of the family ng Lori ni Celdo. Testimony ko lang, may sakit ako. Ma-share ko na yun sa inyo dati na may sakit ako na immune system. Binabattle ko siya na ilang years na to, dinadala ko ang sakit na to. So, simula na pagdating ko dito sa Qatar, and hanggang sa kalukuyan ngayon, on process pa rin ako, di ba? Hindi naman agad-agad yung talagang... Pero habang nagpatuloy ako, miracle happens. Miracle happens, guys. Talagang alam mo ba na peklat na lang ang natira ngayon sa ano ko. Kasi buong katawan ko, nagkaroon ng... Ay, lang ako sa atin. Gusto ko ipakita lang. Hindi yan makapag Kasi lagi naka-long sleeve. hindi nyo ma-expect kung ganun talaga nangyari sa akin.
ang tawag sa sakit ko is vasculitis. Kaya huwag yung hintay na magkaroon tayo ng sakit bago sa magkaroon Bago tayo magbago, ano? Ano? Yes, ganito siya guys. Ganito siya. Buong katawan ko ganyan siya. Tapos ano pa yata, autoimmune system kasi Parang na ano? disease. Parang sema, no? Hindi siya kasi dugo siya. Dugo, sa na, dugo. yung blood vessel mo nag-swelling, tapos yung dugo lumalabas na sa vein, sa blood vessel mo. So, ganun nangyari sa akin guys. Buong katawan ko, ganun siya. And ngayon, look at me now. Look at me. Amen. Praise God. Praise God. Dahil sa sakit na to, ilang years ko na dinadala, nawalan ako ng hope eh. Hopeless na ako eh. Kasi nga sabi ko, buong katawan ko ganito. Hindi na ako mukhang tao. Nakita ko sa sarili ko parang nag-aantay na lang ako ng time of death ko eh. Habang nandito ako sa katahan nagtrabaho, yun ang ginagawa ko, trabaho, tulog, and then umiyak. Tapos gising naman trabaho, tapos umiyak. Moron, iyak. Kasi nga, hindi ko alam gagawin ko, babalik ng hamad, and then, walang cure. Wala pa kasing cure. And then, maintenance. Sabi ko, iyak na. Mahirap din. Parang isama din, walang cure. Ayan, vasculitis. Ganyan siya, nangihina ako. Talagang, ganyan yung katawan ko. Imagine mo, yung katawan ko din. Ganyan siya. Eto, paa niya lang eh. Eto, buong katawan ko, ganyan siya. So, Okay na siguro ba ito? kung gaano ako ka-hopeless nun, kung gaano ako ka-hopeless guys, hindi nyo ma-imagine kung anong naramdaman ko. Pagkan ba ng isang buwan? Kasi, syempre, gusto ko lang i-share sa inyo na anong ginawa ng Lord, di ba? Dinala niya ako sa gantong sitwasyon na lugmok ako. Pero may ginamit ang Lord. Kaya guys, mag-invite kayo. Mag-invite yung Word of God. Doon ako na-inganyo. Yung pag-invite. Kasi nga hopeless na ako eh. Go with the flow na lang ako eh. Inintay ko lang yung time of death ko eh. Kasi gano'n. Pero yung mag-invite kayo guys. Huwag kayong titigil kasi hindi mo alam yung tao na yung may pinagdaan na hindi mo alam na may taning na yung buhay niya eh. Ganun ako, may taning na yung buhay ko kaya lang ako, parang wala lang, nabubuhay lamang na parang empty. Kasi alam ko na yung ending ko eh. Pero yung dahil sa pag-i-invite sa buhay ni Auntie Josephine, siya pinag-invite sa akin. Nakilala ko siya sa trabaho. Ate Josephine. In-invite niya ako sa ganun tayo eh. Kasi nga ako wala na eh. Hopeless na ako eh. Wala na ako nakitang future pa. Hindi ko naisip na mag-asawa pa eh. Magkaanak. No. Ganito na sitwasyon eh. Kung sino man makakita sa akin, mandidiri sa akin eh. Totoo lang. Yung mga kasamaan ko sa kapalagat, nandidiri sa akin. Kaya hindi ako magponsot ng kahit dress man yun, hindi ako magponsot ng dress. So, testimony guys, habang in-invite ako ni Ate Jo, tapos nakilala ko sila Pastora, and so wala pa, iyak pa ako. Talagang more on iyak na lang yung buhay ko eh. Tapos, yun nga, nag-church na ako everyday. Misa-misa na ako nag-church, hindi pa talagang fully nataniman talaga, kasi battle pa talaga eh. Kasi ganun pa rin, nakikita ko sa katawan ko, di ba sabi miracle mangyari, habang nagpatuloy sa Lord, pero yun, nangyari pa rin, lumalabas pa rin yung ko. Minsan, nagkaroon ako ng sabi ko, Lord, di ba Lord, nasa ako, tapos na ako nag-encounter, nakapag-encounter na ako eh. Dahil sa mga salita ng Lord, nataniman ako na God is a great healer. Sa testimony ni Pastor, di ba, nagkaroon siya ng cancer.
Cancer ba yun, te? Sa bone, yun ang ano ng doktor sa kanya, di ba? Finding. Finding. Yes. Mm. Cancer. Nabuhayan ako ng loob. Dahil sa testimony. Alagaan niyo yung testimony niyo eh. Sabi ko, nagawang cancer na ano? Baka ako, di ba? May hope pa ako, may chance pa ako na magkaroon ng normal na buhay eh. Pero praise God ngayon, di ba? Mm. And yun nga, nagpatuloy, nag-encounter, nagmali sa proseso. Habang pala nagpatuloy sa proseso, nakita ko yung improvement. Hindi sa hindi pa totally gumaling, but sa sarili ko. Hindi na ako tulad dati na ang poor ng mindset ko. Hindi na ako tulad dati na parang yung mind ko naka-fix lang dito sa world na wala akong marating, wala akong ganun. Ganun ako dati eh. Parang self-esteem mo ang baba eh. Ang hirap kasi paguhin yung self-esteem natin, di ba? Pag dumating sa iyo yung ganung klaseng lifestyle na alam mo sa'yo kung wala kang marating eh, tapos may sakit ka pa eh. Tapos yung mga tao, Pinandirian ka pa. pandirian na ng tao. Parang ang low ng self-esteem ko. Pero yun nga, di ba yung testimony ko na habang nagpatuloy sa Lord sa kanyang gawain, nataniman ng mga nag-devotion, na gano'n. Araw-araw may revelation ng Lord sa akin. Araw-araw tinuturuan talaga ako. And, yun nga, patuloy pa rin ako I seek the Lord. You know, may mga pagsubok dumadating, pero hindi na ako natitinag. Hindi na talaga. May kapayapaan ako. May kapayapaan ako. Salamat sa Lord na I claim it na pinagaling na ako ng Lord. Kasi nga, diba, ang grabe nun. Siguro, sa inyo, ilagay niyo yung place niyo sa lugar ko, diba? Kaya, huwag kayong mahiya mag-invite. Please lang. Imagine yung tao na, sa testimony, imagine mo yung tao na ako. Ganyan, may pinagdaanan na ako, may sakit ako. Parang yung buhay ko, parang eto na eh. Parang nabubuhay lamang na mamamatay. Yun nga. Walang mission sa buhay. Ganyan ako, walang mission sa buhay. Kasi nga, alam ko sarili ko eh. May tanim na ako eh. Diba? But, you know, dahil sa pag-invite na yun, dahil sa pag-share ng Word of God na yun, nabago yung buhay ko. Nandito na ako ngayon, guys. Wala ako dito kung walang nag-invite, walang nag-share ng Word of God. Salamat sa Lord. I mean, yun. Mahal tayo ng Lord, kaya may ginamit ang Lord talaga. So, number 4, pagkasulat ng pangalan sa aklat ng buhay, name written in the book of life. Luke 10 verse 20. Basahin natin Luke 10 verse 20. Ngunit magalak kayo hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Amen. Ang daming benefits na binigay ng Lord. So before sa verse na yun, Luke 10 verse 20, di ba dito ang ano niya is bumalik ang 72, I mean yung disciple niya bumalik. Sabi dito sa 17, masayang-masaya bumalik ang 72. Iniulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Tapos yun, sinabi ng Lord, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Verse 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Yun yung binigay ng Lord sa akin. I-claim nyo yun. I-claim nyo yun.
lahat ng kapangyarihan nasa akin at walang makakapanakit sa inyo. And ngunit, sabi niya, magalak kayo dahil hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa lahat ang inyong mga pangalan. At ito yung ito yung dapat ipaglaban natin, na nakasulat na yung pangalan natin sa lahat. Hindi tayo dapat hindi na pwede na mag-backslide. Kasi nakasunod na yung pangalan sa lang. Paglaban mo, lalo na may testimony kayo eh. May ginagawa ang Lord sa buhay mo eh. Magalak tayo dahil ang pangalan natin nasa langit. I mean, ligtas ka na sa impyerno kasi kung wala ang pangalan mo sa Book of Life, isa ng saan ka ba punta, di ba? Sa impyerno. Okay, number 5, isang buhay na sagana at kasiya-siya, fullness of life. Ito mabasa natin sa Juan 10 verse 10. John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira, na parito ako kung tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Amen. Tandaan natin na ang si Satanas ay parang magnanakaw yan. Para magnanakaw, ang kanyang intention is para magnakaw, pumatay at manira. Kaya huwag nating hayaan yung kasalanan mamuhay sa ating mga huwag nating hayaan na mamuhay pa tayo sa kasalanan. Kasi nga, di ba, sin separate us from God. So, pag nagkasala tayo, parang binubuksan natin yung pintuan ng ating bahay. Always remember, pag nagkasala kayo, repent. Repent po. Confess your sin. At He is just to forgive. Sabi sa Bible, He is just to forgive. So, huwag nating hayaan na makapasok pa sa Satanas sa ating mga buhay. Kasi, yung mission niya magnakaw, pumatay, at manira. Talagang sisirain niya yung buhay mo. Talagang, ewan ko, yung mga taong na tumalikod sa Lord. Kasi, mahirap magbalik loob. Maraming gusto magbalik loob. Totoo lang. Pagkatapos nakilala ang Lord, gusto magbalik loob. But, parang nahihirapan sila. Kaya ito yung sinasabi ko, once opportunity na to yung binigay ni Lord, yung opportunity sa buhay mo na tuloy-tuloy ka sa paglakad sa Lord. Kasi alam natin yung daan maraming sagabal. But He opened the way. Binuksan ng Lord ang daan na maging smooth ka, na maging smooth yung daan mo, na makalakad ka sa Lord. So no, this is a one in a lifetime opportunity na makapag-encounter ka sa Lord, maka-attend ka ng gawain ng Lord, makapag-schooling ka in the School of Leaders 1 and 2 and 3. It's a one in a lifetime opportunity po. Huwag natin sayangin to na titigil na lang kayo, hindi may pagpatuloy dahil sa ano mangyari sa buhay. Kasi nga habang nagpatuloy ka, ginagawa mo na yung misyon. Yun yung ano ko na habang nagpatuloy ako dito, I'm serving the Lord. Kasi gagamitin ka talaga gagamitin ka ng Lord. Ito yung talagang yung bagong buhay na nakaplano na sa Lord. Isa lang parang yung Lord nag-demo sa akin dito na grab the opportunity. Huwag tayong magpadala
sa mga tukso, sa mga tentasyon. Like, huwag tayo magpadala sa taagos ng mundo. Do not be conformed to the pattern of this world. Lalo na yung social media, isa yun sa platform na ginagawa, sasabihin ko na sa Satanas. Pwede natin sabihin na, platform na ginawa na spread ng word of God, but mostly talaga. Pwede namang gawin ni Satanas na word of God, pero pagkatapos nun may makikita ka din na matitisod ka. Remember na yung mga bagay na minameditate mo, di ba? Kaya nga sabi ko sa Bible na meditate the word of God day and night. Sabi ko, meditate the word of God day and night. Pero, kasi nga, yung pag-akay sa'yo ni Satanas is, matindi din. Lalo na sa social media. May isang video ka lang nakita, wala na. Wala na, sunod na. Yung the reels. Nakalimutan na ang pagbabasa. Nagbibutan ni Mosh. Umabot ka na. Emotion. Ilang oras? Hanggang saan ang bukas ang Relate lahat. I mean po. Relate lahat. Tamaan. paano Bago. umilag. Hindi lang magbago. Dapat wala na yung TikTok, Facebook, no? Walahin mo na kasi. Pwede. Kulay na. Live streaming na. Lalo na sa, sa mag-asawa. Devotion tayo, maya na. Mamaya na kasi magulat. Online sir. So, ayan, makita mo doon, nakaganon-ganon. Nakaganon-ganon. Stokan talaga ito, stokan. Pag-uwi ko. Tawa ko yan eh. Hindi, ganyan. Dapat daw. Kahit walang bumibilig, pinapakuha naman sa iyo. Kahit di niyo inamoy. Kunin mo na ito, Madam Jo. Kawawa kasi yan. Naghanap buhay din yung tao, kaya sinare ko lang yung blessing ko. Kaya, Dapat daw kayong dalawa magtutulungan kayo. oo. Kayong Eh, paano yung Yes. hindi nagpapatulong? Participate mo pa rin. Ayaw. Kapag hindi nagpatulong, tulungan mo pa Wala rin. na naman. Flesh mo yun eh, di ba? Hindi naman yung ibang tao sa'yo. Yun daw yung binigay sa atin na na tawag doon, na tawag doon na task. Task. Yung purpose natin kung bakit tayo nandito. Para encourage lang natin yung one flesh natin. Amen. Na huwag nating Bitawan. Huwag natin bitawan. Sukungan. Sukuan. Huwag kayo magsukuhan sa isa. Yun yung parang revelation from the Holy Spirit. Diba? Kasi, prayer ko kanina about mensahe na ibigay ng Lord. About isa sa atin may fresh na revelation. Amen. So, sa Lord, magkaroon tayo ng fullness of life. Yung tandaan nyo, habang lumalapit kayo sa Lord, ibigay ni Lord yung fullness of life. Hindi kayang ibigay ng mundo. Kasi kung babalik ka sa lumang mong buhay, ano yung lumang buhay? Makasalanan, di ba? But niyakap mo na yung bagong buhay. We have the fullness of life. And number 6, gantimpala sa kabila ng pag-uusig, eternal reward. Sa Matthew 5 verse 11, ito na yung gusto kong marinig, Lord. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen. Alalahanin ninyong inusig din ng mga propetang nauna sa inyo. Amen. Praise God. Ito yung gusto kong marinig sa pinagdaanan ng this past few weeks. Mapalad pala. Mapalad tayo, guys. Magalak tayo. Kahit imusig tayo, mapalad pala tayo. Because great is our reward in heaven. Amen. May reward na pala naganda sa akin. So, thank you, Lord. Sa pagtagumpayan ko, tapos may reward pa ako sa Lord. Diba? And, yun nga, guys. So, patuloy lang tayo sa Lord sa gawain na to.
yakapin natin itong bagong buhay natin, new lifestyle natin, maging, ito na yung habit natin. The four greatest meeting, di ba? Una, devotion, Cell group, cell group, Friday celebration, and yung afternoon, post encounter nyo. Encounter, Process. Pepsol. Pepsol. Training and equipping. Wow. Tapos SOL1, SOL2, SOL3. Wow. Ganun graduation. Magsulikapin niyo. Pastor J. Oo, mag-graduation tayo. May Oo, graduation. graduation yun. Nakita ko sa picture. May Nag-stop din ako sa diploma. Lorimy group. Kaysa ibang scroll ko, Lorimy na lang. Amen. Tapos tatanong siya, saan mo nakita itong picture na to? Kasi may screenshot ako. Saan mo ito nakuha? Yun na, di ba? This one na yan, ang story ng kita. Hindi, meron na akong story ng gitara. Para sa inyo po, kuya. Saludo po sa inyo yung mga anak na kasama kang asawa niyo. Kasi mahirap talaga yung humakbang na siyempre, kasi one flesh mo yan, diba? Mag-encourage ka ng isa't isa eh. Pag ayaw ng isa, pang ikaw din, madadali ka eh. Parang, ayaw niya eh, ako din, ayaw ko na din, diba? Battle talaga yun. Hindi tulad sa amin na mga single eh. Gusto ko eh. Ginagawa ko eh. Gusto ko magpatuloy. Nagpatuloy ako. Attend ako. Pero sa inyo, kailangan nyo pang, di ba kailangan nyo pang mag-dictate talaga yung katuwang mo sa buhay, di ba? Yung one flesh nyo. Kahit saan man kayo. Kahit kailangan, one flesh kayo eh. Kailangan maging isa yung decision nyo eh. After further long arguments or ano, di ba? Mga debate pa mangyayari. And yun nga, alam, nahihirap talaga. Alam ko yun na inawaan namin yun. Pero walang mahirap pag kay Lord tayo nakafocus. Amen. Amen. So yung nga, dito, talagang importante dito na magkasama kayo. Amen. Magkasama kayo. Talagang attend kayo, magkasama kayo. Amen. Kasi, hindi pwede ikaw lang yung fire, pero yung partner mo hindi. Diba? Kailangan ka na isang mga Parang nalumpo ka dun eh. Yun yung, kasi one flesh kayo eh. Lahat ng, pati ng katawan dapat, diba? Align, synchronize. Salamat sa Lord na nandito kayo. Kayo po, napatuloy kayo. Kasi, actually, yun yung unang, nitong cell-group gawain eh, restoration of family. Ito, hindi lang ito para, mag-aral, kilala ang Lord, mag-aral sa kanyang salita. Is, may mangyayari, application, restoration of family. And, Amen. Kung sa totoo lang din, wala kang ganito na hindi dumating sila videoan nila. Siguro sila hindi ganito yung sisigawan. Dati sisigawan talaga kami. Tsaka ano talaga yung simula nung nag-devotion na tayo, no? Talaga ang cellphone niya, wasak. Pero pasalamat pa rin siya sa akin kasi binigla siya ni Mama ng bago. Nabago yung cellphone niya. Hindi, pero talaga yung una mo talaga, yung talagang devotion. Ang hirap pasukin yan, sa totoo lang kasi ang daming pagsubok. Oo, talagang nung nag-devotion na ako, yung parang pumapasok siya ba yung na-store ko, sobrang galit ko. Bumawa yung cellphone niya. Kailan ako ba yung talagang sabi nga, sabi ng TV, tingnan mo doon sila nag-away. Pumasok siya Ate Robby dito. Hindi nila narinig. Sabi na sa hindi naman, sabi ni Kuya Pangko, hindi daw kami nag-aaway. Baka ano lang daw, may construction na gagawa. Sabi ni Kuya Pangko, hindi talaga inisip ni Kuya Pangko na nag-aaway kami dito. Kasi nag-ano pa kami, kumakain kami doon. Ako Tapos yung si Ate Robby, pumasok dito para pakinggan kami, sumigaw si Kuya. Sumigaw si Kuya, bumalik si Ate Robby kasi baka lumabas kami, makita namin na dito siya nakikinig. Sa totoo lang talaga, laking tulong din yung sa yung sakripisyo nyo ba kasi Salamat sa Lord. Salamat sa Lord.
Tapos nung una pa nga si Pastor, hindi ko nga alam kung sabi ko nga sarili ko, sino kayang taong to. Sabi ko parang iba yung dating kasi nung una nung una ba ibang dating. Parang yung nalaman ko, ganun pala. Sabi ko, sorry. Kaya hindi ka pa willing mga kinig. Hindi, yung naman, yung salamat sa Lord, kasi binigyan din ako ng, yung open na puso at saka sa isip. Kasi yung sa totoo lang talaga, ako yung nauna Ako yung nagdala sa kanya. Siguro, lang din ni Lord na, Pray. Kung hindi siguro ako ay nananim ako, hindi ako nagpapagawa. Kahit sa pagsimba, tinatanong ko yan siya, pupunta ba tayo o hindi? Pag sinabi niya hindi talaga. Parang ang saya mo pa. Oo, pero Saya pa yung pag sila Pero mag-isip. ngayon, iba na ngayon. Kasi Magtatanong ako na siya. yung siya na nag-aalor. yung nagtatanong, tas Ako na yung nag-aano na magsimba. siya na yung simba tayo, sabi ko, simba tayo. Nakapikit ako. Oo, simba tayo. Mauna ka na doon, ligo. Siya na una nagliligo. Siya na yung nahuhuli. Pero salamat sa nasa ganitong yung sa family ba? Ang galing ng kaparaan nila. Oo, kasi Talaga. Joy kahit si mama, hindi naman dating katoliko din, tapos kaya naging Muslim, siya pa yung nag-push ba na, hindi kahit naman dati pa wala pa kayo dito sa amin na magdasal kayo. Dati talaga pag walang-wala na kami. Lagi talaga kami nag-aaway niya, nagsisigawan. Pero ngayon kahit walang-wala ba, pero nakaka-ano pa rin. Praise God. Nakaka-survive. Parang hindi mo din nararamdaman yung iniisip ano. na, ano Pagkatapos nangyayari, may gatas o ba, wala. Pagkatapos ng buwan ma-receive mo yung salary, tapos tatanong mo sa sarili mo, paano ko kaya napagtagumpayan yung araw na yun, wala akong pera. Kaya nga, tama yun. Salamat na lang po dahil andyan ko. Parang tinutulungan ko sa kasama. Minsan din nakakaano siya ng part-time. Minsan naman sa kapatid. Niloloko ko lagi. Ganun, nakaka-survive naman. Totoo talaga yung share ko na lang din. Tapos na tayo. Apo, sige po. Share ko na lang din yung sa yung sa John 1:36, John 3:16, yan nga yung igibis o yung bigatin sa yan nga, dapat binigay nga ni Lord yung pinaka-isa niyang anak tayo pa kaya, hindi natin mabigay yung pananampalataya sa kanya. At oras. Totoo din po talaga yung kasi yung yung sa John 3, John, yung sa, 1:3:16. hindi, John 16:33. Nasabi Nasabi ko sa inyo, yung nasabi ko sa inyo, yung upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pagkipagkita sa akin, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundo ito. Hindi, yung Saan di ba ito? yung John Mateo 6:33. 6:33 yung Mateo 6:33. Matthew 6:33. na kingdom, The kingdom of God and His righteousness. yung ibibigay na yung pagpapala ba kung uunahin mo siya. Totoo naman talaga kasi yung dating makamundo pa tayo. Seek ye first. Ba't ganito ba wala tayong pera? Tapos yung nagsita na sa kingdom of God, yung inano mo na yung Una mo na sila. talagang mapapano ka na lang ba? Salamat Lord. Amen. Pagtagumpayan ko yung isang araw na yung walang-wala ka na. Amen. Tapos pag na-receive mo na yung sahod mo, paano ko kaya napagtagumpayan yung araw na yun na Amen. wala naman ako. Pero naghahanap pa rin siya nagbibigay siya ng isang tao ba na magbigay din sa'yo. Ipagkapala sa Ang daming kaya yun nga, kaya ngayon, sinisikap ko rin na mag-adventure ba kasi yung tropa ko rin na din yung buhay niya ba. Kaya in-invite ko rin siya na sabi kasi niya, dasal-dasal lang daw siya. Kasi yun nga sabi niya, kailan pa ako lalapit sa Diyos na may problema ako. Sabi ko yun nga yung gusto ng God. Yung wala ka, yung may problema ka, dapat magano ka sa iyo. Kaya hindi ko muna yung tinodo kasi baka may maano siya. Salamat natin sa prayer. Sa prayer. Kasi din kasi naawa din kasi ako sa kanya kasi yun, nagkahiwalay din sila sa asawa niya. Tapos nung nalaman ko din sa tropa ko yung tao pala na yun na addict din. Sabi ko, hindi naman naman Kaya nga tayo may pagkakamali para matuto tayo. Amen. Hindi pa naman huli ang lahat Amen. Saka alam mo kung ano pinagpapala. Yung mga taong
Kaya salamat din sa family nito kasi kahit kunting biyaya lang ba, salamat sa Lord. Sabi pa nga niya kanina na, paano kaya natin na-afford kung kaya yun? Yung walang-wala tayo, may pera tayo. Sabi ko, nandiyan naman si Lord eh. Amen. Maano pa yan si Lord sa bangko, maano pa yan, mataas pa yan. Amen. Mas mayaman pa. May pera pa Naka-open eh. account si Lord. Unlimited yun, unlimited swipe. Kung para sa gatas ko ni Ali, parang nawala. Hindi, pinapahalagan ko rin yung sasakyan ko kasi doon din kasi ako mahanap ng Nasira yung sasakyan. pangkabuhayan. Amen. Mahirap naman din. Kaya ko lang kumakalog yung makina eh. Baka mamaya. Lahat Kaya nga lang yung walang AC, no? Bukas ang bintana. Mahirap. Nakatalong pa yung bata. Mahirap. Kaya salamat sa Lord talaga. All glory belongs to you. Amen. Amen. Sabi nga ng Psalms, be still and know that I am God. Ano lang, panakad lang. Kasi kung kilala mo yung Lord,